funds. And going back to the COA report, marami po doon ay obviously hindi ho tamang paggamit na confidential funds. Kaya nga, in each and every year na meron pong confidential funds ang pangalawang Pangulo, may mga pinapasoli ng mga pera sa kaban po ng bayan. Binuo kami, we only have one target. It's not just to win, but actually to show the general public and the people of the Philippines na walang katiwalian, na walang katotohanan sa mga ikangay katiwalian na binabato sa ating Vice Presidente. I think what we also need to remember is, despite the alleged amount that were presented yesterday, doon sa sinasabi nila na AMLAC reports, ng SDRs, CTRs, etc. Ginagawa sa amin. Kaya ang pinagdadasal ko na lamang ay sa mga susunod na buwan, makikita din namin ang kanilang mga boto sa impeachment, sa budget, sa Blue Ribbon. Ayan na lang pinagdadasal ko. Ngayon, ito naman tungkol kay Senator Dante Marcoleta. Nako, eto nga. Makinig. Ito na talaga. Ha? Oh, yan ay sabi ni Ate Aming. Sabi nila plunder. Ewan ko paano naging plunder. Wala namang government money involved. Tama. Pero kung sakasakali, totoo ang balita na nag-aaway-away sa krame at walang gustong mag-serve ng arrest warrant. Ayan. Yan ang totoo. So far, yan ang mga chika sa Senado. Yes. Good morning mga kasama. Nandito naman tayo si Kuya Gus nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Mary Grace Piato, sino ba ito? Ilabas nyo. Anak kayo ng tipaklong, ang tagal-tagal niyang pag-uusap yan eh. Diba? Yan ang ginigit nila. Gusto lang ilabas si Mary Grace Piato sa mga takungol. Hindi ho lalabas si Mary Grace Piato sa hearing na gagawin nyo o sa trial o pre-trial man lang. Bakit? Ano ba ang Mary Grace Piatos? Yan kasi ho, ang parang code name. Di ba pinaliwanag yan ng mga dating mga ombudsman? Yung confidential fund ay hindi ho pwedeng maglabas ng kung ano-ano mga pangalan. Bakit hindi ho kayo nakakaintindi, ha? Alam nyo, nakakaawa na yung mga taong ito. Sa kagustuhan nila na talagang makakuha ng konkretong ebidensya laban dito kay BP Sara, kung ano-ano na lang ang kanilang gustong palabasin. May gustong pabuksan yung BIR box, yung green box na tinatawag. At ito naman, gusto na ilabas si Mary Grace Piatos. Aray mo. Walang Mary Grace Piatos na lalabas dahil code name lang yan. Ika nga, aliases. Alias. Konsumisyon na kami sa inyo. Siyempre, bago natin pasadahan ang lahat ng mga balita ngayong umaga, nako, ito pa isang matindi. Nagkakagulo na daw ho, sabi, kung paano at sino ang aaresto kay Senador Marcoleta. What? Ibig sabihin, natatakot talaga kayo na arestoin si Senador Marcoleta? Ibig sabihin, may warrant nga. Kaso ang problema, hindi nyo kaya. Kasi bakit? Sigurado, lalabas. Lalabas talaga. Hindi 1 milyon, hindi 2 milyon. Magugulat kayo kung ilang milyon. Siyempre, eto pa. Naku, sino magsasalita niyan mamaya? Oo. Dito nyo makikita sa video ito kung paano kagaling ang defense team ni BP Sara. Hindi lang naman sila naging depensa para ang target ipagtanggol si BP Sara. Kung hindi, ang gusto lang malaman at i-emphasize sa taong bayan na wala hong dinorobo ang ating Vice Presidente. Ganyan ipiliwanag ni Atty. Powa sa kanyang interview. Itong mga bagay-bagay na pinupukol kay BP Sara na dumorobo raw. Nak ng tipaklong. Ano ba issue dito? Sige nga, umpisahin natin. Himay-himay na natin. Pero siyempre, bago natin rektahan yan, andyan po yung join button. Pumindot na. At sa dulo ng ating video, yung shoutout segment natin. Hindi matatapos hanggat hindi ko yung sa shoutout. Oo. Himay-himay natin. Ano ba ang naging problema? At bakit pinupukol ng sandamakmak na mga dorobo sa Kamara at ilang senador itong confidential fund? Bakit?
Siyempre, iyan ho ang pambanat nila. Kita nyo nga, ang sabi doon, ang mas mabigat na ebidensya dito sa article of impeachment ay yung confidential fund. Yung tatlo, wala na ho yun. Parang sabi nila, oh, wala yun, parang mahina yun. Konti lang yung dokumento noon. Ang malakas na pinambabato nila mula noon pa hanggang ngayon, yung confidential fund. Which is sinagot na yan eh. Diba? Yung confidential fund, marami na ho ang nakasagot niyan. O bakit ayaw nila tantanan? Kasi nga, siyempre, kailangan nilang masibak si BP Sara para tuloy-tuloy ang ligaya nila. Pero hindi ho magwawagi ang kasamaan sa kabutihan. Tandaan yan ha. Ang mga devil ay hindi ho nananalo sa kabutihan. Pero ipasok na natin to. Well, mahalaga po yung Mary Grace Piatos kasi nasa sentro siya eh. Nung pong kontrobersiya, nung pong paggamit ng confidential funds, no? Yung existence or non-existence po ni Mary Grace Piatos, yung pong smoking gun, kung talaga nga bang tama o mali. Yung pong paggamit. Nakita nyo. Yung existence and non-existence ni Mary Grace Piatos ay mahalaga daw sa kanila. Hindi nga papasok sa eksena si Mary Grace Piatos at wala hong personal, hindi tao si Mary Grace Piatos, kundi aliases. Yan ang paliwanag na magaling na eksperto patungkol sa issue na ito. Halos lahat ng mga politiko at lalo na yung mga matataas na opisyales, may mga confidential fund. Yung sa Pangulo nga, bilyones eh. Tama? Itong 125 million na pinupukal kay BP Sara, hindi ho mapapalabas si Mary Grace Piatos dahil si Mary Grace Piatos ay isang aliases na sinasabi, na nabanggit niya ni Ombudsman Martires na hindi dapat nyo sinisilip itong confidential funds. Bakit? Kaya nga in the root word confidential, walang nakakaalam. Walang sino man dapat makaalam. Bakit inuungkat nyo? Kasi nga, gusto nila, doon sila makakuha ng pambabato at pampupukol kay BP Sara. Mga iyakin ng walang yan. Ito pa sila, bumanat. Sige, tuloy mo lang. Ng confidential funds. And going back to the COA report, marami po doon ay obviously hindi ho tamang paggamit ng confidential funds. Kaya nga, in each and every year na meron pong confidential funds ang pangalawang Pangulo, may mga pinapasoli ng mga pera sa kaban po ng bayan. May sinuli ba? Pinilit ba si BP Sara na kunin yung sinasabi yung sinusuli? Gawang kwento naman, sabi ni Aling Ledesma, lahat at napanaginipan niya yan na kaya kayo tain-tae diyan sa confidential fund kasi wala naman kayong mabigat na pampupukol kay BP Sara. Bakit niyo ayaw kalkalin yung confidential ng yung Pangulo nyo? At bakit ayaw yung kalkalin yung pinaka-issue ng bayan? Siyempre, may nabanggit yung 18 Marines dun eh. Di ba? Tapos sinatanggi mo pa. Kasi nga, bukayo na. Pag bukayo, lahat damay-damay na. Kaya gusto nila yung malakas at walang tatalo. Pagdating ng araw, hindi sila mahuhuli. Gusto nilang ano ba tawag doon? Convict. Oo. I-convict nyo. Kung kakayanin nyo. Di ba? Tama na kami sa iyo. Tama na exposure mo. Wala kang kagana-gana. Puro kayo confidential fund. Taktika ng prosecutor sa impeachment kinastigo ni Atty. Torion. Ano ba yung mga taktika niyan? Alamin natin ngayon. Alam nyo, yung mga taktika ng prosecution, hindi hululusot sa defense team yan. Yung defense team, ano lang yan eh. Simple lang, silent. Kumbaga silent pero makamandag. Mamaya may papakita akong video sa inyo. Pero alamin natin kung bakit nasabi ni Atty. Torion na alamin natin na yung mga taktika nila hindi lulusot. So, good evening po sa lahat. Opo, nitong mga nakalipas na araw po, attorney, naririnig natin lalo na sa side po ng prosecution yung mga nais nila na mangyari dito po sa pagmamarka ng mga dokumento, no? Meron silang mga sinasabi na parang natatanong yata kung bakit pareho sila ng mga dokumentong ginagamit, tapos bakit hindi na lang ipagsabay yung pagmamarka nito, bakit kailangan pa ng separate. Meron din silang gusto na dapat gawin ng depensa, parang gusto na nila na sila na lang magdesisyon po. Pero
sa regular po na ganito pong proseso, ano po yung mga patakaran ukol po dito, attorney? Well, if we will follow the traditional pre-trial proceedings in courtrooms, kasi itong pre-trial proceeding, hindi ito normal in an impeachment case. Though I must submit that during the time of the Estrada impeachment, there was a pre-trial hearing. But in the case of Chief Justice Corona in 2012, wala pong pre-trial hearing. Huh? So depende talaga yan sa Senado, no, if they will conduct a pre-trial hearing. Yun na. Oo, nababali pala. Noon pa pala nababali ang batas, ano? Wala palang pre-trial, diretso hearing. Hindi nila kaya kay BP Sara yan. Hindi nila magagawa kay BP Sara yan. Diretso trial, hindi kaya. Oo. Pag hindi sila nag-pre-trial, talagang tapos ang kaso. Bakit? Kailangan may tawag dito, may due process. Ha? Kung ano yung nasasaad sa batas, dapat sundin, hindi yung kwentong kotsero lang. Tuloy mo, attorney. Ipaliwanag mo, attorney, kung ano yung mga nalalaman mo. Alam ko magaling to magaling talaga to si Attorney Torion. But granting for the sake of argument na dito inallow yung pre-trial, yung prosecution una ang magmamark ng evidence at saka yung prosecution cannot dictate on the defense as to how they will likewise mark their evidence. So una talaga yan ang prosecution, pagkatapos yung depensa naman ang magmamark ng kanilang evidence. Ang problema lamang dito ay a number of documentary evidences and even witnesses are similar, no? Pero just because there are a number of documents which are likewise the documents for the defense, does not mean that the prosecution can now dictate upon the defense as to when should it mark. The defense can mark their evidences after the marking of the prosecution shall have been finished. Yan po ang ordinary rules po dyan sa korte na pre-trial na ginagawa. Meron pong nabanggit yung sa depensa na may pagkakataon na sinasabing same daw yung dokumento pero may missing na pahina doon sa prosecution, sa kanila kompleto. Meron din daw na same daw na dokumento pero yung isa photocopy, yung isa certified true copy, attorney. So okay lang na magkaroon talaga ng separate iba yung pagmamarka ng hawak ng depensa at prosecution. Yes. Wala talaga sa rules yan na ang prosecution na ngayon ang magde-determine kung kailan mag-mark yung defense. The prosecution cannot dictate upon the defense, the other side, as to when it will mark, no? Kasi una talaga yung prosecution, and this is made more important, more relevant in the light of the fact na yun nga may mga exhibits yung prosecution na wala naman marka pala yung likod. At saka yung iba, certified true copies. Ang iba, hindi certified. Photocopies lang. So, with more reason that the defense should be given the chance to observe first insofar as the evidences marked by the prosecution is concerned. Kasi, ang rule kasi dito, yung prosecution has the burden of proof. No? Has the burden of proof. So, the defense has the right to look at the evidences being marked first by the prosecution. Ganun pala yun. Kaya pala kailangan parehas. Hindi yung isa lang may mark tapos yung isang panig wala. So magka-conflict nga. Kailangan talaga parehas sila. Paano kung halimbawa parehas may mark pero yung nilalaman ng affidavit at yung tawag dito yung mga ebidensya taliwas. Sa bagay, binabasa naman nila yun, no? And the prosecution cannot dictate the defense as to what to do and when to do it. That's the right being enjoyed by the defense. Kaya nga, So palpal na naman itong prosecutor. Yung mga prosecution team, hindi nyo madidiktahan at hindi nyo pwedeng diktahan ang mga defense team. Kung kailan at kung paano sila magmarka ng mga dokumento nila. So yan, maliwanag hindi nila madidiktahan. kami, most of the time, lawyer kami na akusado in criminal cases, no? Or even in administrative cases, tingnan muna namin
kung yung mga ebidensya na ba nila na minamark, would it be sufficient to, find in civil cases preponderance of evidence? Kasi baka kung hindi makaabot ng preponderance of evidence doon, so we have the right to determine also which of the documents we are going to mark. No? Yan. Kasi ang mahirap, yung iba, sausaw lang sa issue, hindi alam kung ano yung nasasaad at nalalaman ng mga magaling na abogado. So dito napatunayan natin, kaya pala hindi pumayag ang defense team na markahan ng sabay, hindi sila pwedeng manduhan kahit ng prosecution team. So kung gusto nyo gumawa, gusto nyo magmarka, kayo. Make sure namin na kami ay magmamarka at alam namin at maayos ang pagmamarka namin at malalaman namin na wala magiging problema pagdating ng trial. The best. Yung isa pala yung isang mga bagay-bagay na kinukonsider pagdating dito sa pagmamarka. So papasok na naman tayo sa pre-trial. So bakit ba kailangan nilang wala na, desperado na eh. Para lang makakuha ng pampupukol na naman kay BP Sara, gusto naman nilang ipabuksan itong green box ng BIR. So hindi nga pwede. Bakit hindi pwede? Kailangan bukod tangi sa trial o sa Senate, yung mga Senate judges lang makakapag-desisyon yan. Hindi kayo makakapag-desisyon, kayo mga taga-kamara, mga durobo dyan, hindi kayo makakapag-desisyon. Wala kayong papel dyan kundi maglatag lang ng mga ebidensya. Maglatag lang ng mga dokumento. At wala rin kayong karapatan magdikta sa mga senador, sa mga senator judges, sa mga defense team, sa abogado ni BP Sara. Wala kayong karapatan. So manahimik na lang kayo dahil yung mga pambabanat nyo kay BP Sara ay sobrang hilaw. 'Di ba? Hindi nyo gayahin itong defense team ni BP Sara sa sobrang silent pero makamandag yung mga binibitawang salita. Ibang klase ho hindi kagaya ng mga prosecution team. Pa-interview dito, pa-interview doon, ilang mga stream media. Kung sino-sino yung mga gusto na pa-interviewin. Hindi kagaya dito, kung ano lang yung gusto na sabihin, kung ano lang yung gustong itanong ng media, yun lang ang isasagot nila. Hindi sila nagdadagdag, hindi sila nagbabawas. Hindi kagaya ng ibang grupo dyan. Dagdag, bawas. Pakinggan natin. Atty. Powa, paliwanag mo mabuti. Kung ano yung mga hindi lang panalo ang target dito ni Atty. Powa at ng mga defense team. Ang target dito, ipahatid ang tunay sa taong bayan na walang dinorobo, si BP Sara. So, binuo kami, we only have one target. It's not just to win, but actually to show the general public and the people of the Philippines na walang katiwalian, na walang katotohanan sa mga ikangay katiwalian na binabato sa ating Vice Presidente. I think what we also need to remember is, despite the alleged amount that were presented yesterday, doon sa sinasabi nila na AMLAC reports, ng SDRs, CTRs, etc. Walang kahit ano na sinabi rin ang AMLAC that any of these SDRs or transactions was linked to any unlawful activity. Yun ang dapat na malinaw. And I think yun ang dapat din nating maging gabay, no? Bago natin paniwalaan o kunin yung mga impormasyon lamang na inilalatag sa ating harapan. What I'm saying is, before we draw any conclusions, again, we should look at the fundamental issue. Kailangan malinaw sa atin kung ano ba Nakuha nyo. Yung mga pinupukal kay BP Sara, napakahina niyan. Kaya nga itong mga prosecution team, wala na hong alam gawin, kundi mga ipampupukol. Kasi sobrang hina na ho eh. Hindi na kaya. Oo. Kaya nag-hire na sila ng private prosecutor para dito. So ano magiging papel ng private prosecutor? Wala.
Babayaran ng gobyerno. Gastos na naman. Di ba? Sana itunutulong na lang nila doon sa mga nabaha, doon sa Mindanao. Eh wala, ayan. Eh yung confidential fund ni BP Sara, doon sila nakatingin. Pero yung sa mali-maleta na dapat imbestigan, hindi nila pinagtutuunan ng pansin. Bakit? Pansinin nyo. Isang linggo na ho, isang street na isang linggo. Ano pinag-uusapan? Ano pinag-uusapan? Pinag-uusapan ngayon, itong confidential fund, itong article of impeachment, itong pre-trial, itong trial, at itong July 6. Yung hearing sa Blue Ribbon, asa na ho? Yung mga nagyabang-yabang na mga bulok na senador na pag-iimbestigahan daw nila kuno. Hanggang ngayon, magmula pa doon kay Pinky, walang patawag dito kay Balulong. O ngayon, may nababalitaan ba kayo na meron silang sinasabi na kailangan natin ngayon ipatawag itong si Balulong. Imbestigahan natin yan. Wala. Tahimik ho sila pagdating dito sa Blue Ribbon. Kasi kaya nga nila tinarget yung Blue Ribbon na yan para mapagtakpan ho ang kwento dyan at maipasok nila ang impeachment kay BP Sara. So sa sobrang ingay nila sa impeachment, ang dami nilang tulong-tulong Pati yung Pangulo, nakialam. Bakit? Paano mo nasabi nakialam? Kung hindi ba naman nagkaroon ng special session, makukuha ba nila yung liderato ng Senado? Kasi hanggat nandyan si Senador Marcoleta, hindi ho titigil yan hanggat hindi napapanagot yung mga sangkot doon sa... Ngayon, akala siguro ito yung mga umiyak at yung mga tumiwalag, yung lumipat ng kampo, tapos na ang karera nila. Dito sa issue ng plunder. Hindi pa ho tapos yan. Oo. Nandyan lang yan, nakabinbin. Ginagamit lang kayo, para nga ito, dito mapabilis ang usapin sa impeachment ni BP Sara. Ngayon, ang may nagbabalita ngayon dito, ito nakakatakot ngayon. Kung halimbawa ba, aaresto yung si Senador Marcoleta, ano ang mararamdaman nyo? Komento nyo lang dyan. Halimbawa lang aaresto yung si Senador Marcoleta. Kasi noong nakarang linggo, umugong na ho na may warrant of arrest. Actually, may nagsabi na ho niyan. Takot talaga silang aresto yung si Senador Marcoleta. Bakit? 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon, baka lumabas. 4 na milyon, 5 milyon, baka lumabas. Alamin natin dito kasi hindi naman ho ako nagkwento nito eh. Ito ho ay isang video. Makikita nyo, natatakot na sila. Meron na talagang warrant of arrest, sabi sa video. May warrant of arrest na si Senador Marcoleta. Kaso walang gustong umaresto. Bakit? Nakita nila yung post sa social media eh. We are one. We are one. We are one. Doon pa lang nagulantang nila eh. Nagulantang siguro yung gusto magpa-aresto eh. Pero wag ho kayo mag-alala. Pag ginawa nyo kay Senador Marcoleta, yung we are one, talagang mangyayari yan. Ate Aming, ano yung kwento dito? Tanong kayo ng tanong, mag-reaction video daw ako tungkol sa mga senador. Nako, eto na. Number 1, kay Jinggoy, maawat mahabag, tigilan na ninyo yung pag-iintriga sa amin na lagi kami pinag-aaway. Nung hinahanap ko yung upuan, nandun ako sa tabi ni Jinggoy dapat, nawala, na dinampot, pagkatapos kay Senator Marcoleta na binabantaan. Naku talaga naman, sinabi ko, ano ba ito? Sunod-sunod tayo. Iniisa-isa tayong i-plunder. Yun ang sinabi ko. Wala akong sinasabi na ayoko kay Jinggoy, Grabe. Ang maliwanag, talagang iniisa-isa kami. Ikalawa, ayan, si Joel at si Cheese. Bakit daw ng Judas? Hindi natin alam ang pinagdadaanan ng bawat isa. Ako, may konting kaalaman sa ginagawa sa kanilang katakot-takot na pressure, katakot-takot na kaso. Ang hirap-hirap talaga kasi ganyan din ang ginagawa sa amin. Kaya ang pinagdadasal ko na lamang ay sa mga susunod na buwan, makikita din namin
ang kanilang mga boto sa impeachment, sa budget, sa Blue Ribbon. Ayan na lang pinagdadasal ko. Ngayon, ito naman tungkol kay Senator Dante Marcoleta. Ito na. Eto nga, Makinig. Ito na talaga. Ha? Oh, yan ay sabi ni Ate Aming. sabi nila plunder, ewan ko paano naging plunder, wala namang government money involved. Tama. Pero kung sakasakali, totoo ang balita na nag-aaway-away sa krame at walang gustong mag-serve ng arrest warrant. Ayan. Yan ang totoo. So far, yan ang mga chika sa Senado. Kaya wag na ninyo kaming pag-aaway-awayin. Tigilan na yan. Stop it. Alam nyo bakit? Ang dami miyembro ng isang religious group ang nasa matataas na pwesto. Ang nasa matataas na pwesto ng kapulisan at mga military. Totoo ho yan. Ngayon, siguro, nakita nila yung WR1 at syempre hindi naman papayag yung mga kapatid dyan na walang kasalanan. Plunder, kinaso? Saan ba dumorobo si Senador Marcoleta ng Kaba ng Bayan para sinasabihin nilang plunder? Sige nga, itong gumagawa ng kwento na ito, malamang, oo, pagdating ng panahon, iyang panggigipit mo sa mga kaalyado ni BP Sara, oo, nakamarka yan. Markado kayo. Kaya galingan nyo ng gusto, ha? Yes. Kaya yun nung nakita siguro ng WR1, kasi actually may nagsabi na ho sa akin, hudyat na lang ho ang inaantay. Kunin nyo yung puntos na yun, hudyat na lang ho ang inaantay, ha? Oo, huwag nyo tantanan si Senador Marcoleta para lumabas ang milyong-milyong Pilipino. Ayaw nyo kasing makulit. Ang kukulit nyo kasi, ano bang kaso ni Senador Marcoleta? Wala namang kaso, wala namang dinakaw. Oo, ang gusto niya lang, lumabas ang katotohanan. Kaso nga lang, pag ikaw ay naglalabas ng katotohanan, ang ginagawa sa'yo, oo, ayan na. Agaya Senador, si former Mike Dipansor, congressman, ito, ginawa na ng kwento. Hanggang sa nagkapatutsadahan na sila, tinawag na op-op, tinawag na anga. Oo, bumanat din yung isa. Oo. Yan na. Kita nyo kung sino nagsabi. Wala nga aresto kasi bakit? Nagtuturuan. May warrant of arrest na. Ang tanong, sino ang sino ang mag-aaresto? Kung walang gusto. Kasi pag inaresto yung Senador Marcoleta, nako po. Ito, punta tayo doon sa press con kahapon. Ito sila dito sila magaling sa puro press con. Tignan niyo yung mga, parang desperado na. Hindi na ata makakuha ng mga, ng mga kakampi. Alamin natin dito, bakit ba talagang aligaga na sila dito sa usapin ng green box. Good afternoon. So to give an update, natapos na po ang marking of exhibits and na-terminate na rin ang pre-trial conference. Of course, we expressed our thanks and gratitude to the impeachment. Unahan na kita, ha? Unahan na kita. Huwag mong dadama yung sambayanan, ha? Please lang. Huwag mong dadama yung sambayanan. Baka kasi idamay mo yung sambayanan, hindi ho kami kasama, ha? Court, sapagkat through the intervention of the impeachment court, nakatapos kaming magmarka, especially with voluminous documents pertaining to the article on unexplained wealth and the article on confidential fund, no? Kita nyo, dalawa lang ang napokus nila. Kasama ba yung dalawa? Kasi 4 na article yan eh. Tuloy nga natin. You will remember that during the first PTC, Wala. Natapos lang sila doon sa 2 article. Yung article na kwento, sino ba nagkwento noon? Yung mga paring, pari-parian ba yun?
Kasi itong confidential fund, sino ba ang nag-ano ng confidential fund? Oo, bakit sila laging nakapatungkol sa confidential fund? Kasi yan yung una, yung una lagi nilang sinampa. Yan yung unang-una pa, kaya nakapokus sila doon. Hindi na magbabago yung naratibo na yan. At pinapalabas nila dyan sa confidential fund na yan, yung sinasabi nilang si Mary Grace Piatos. 'Di ba? Ano ba yung Mary Grace Piatos? Yan yung siguro yung ginamit para siyempre walang pangalan ma-involve. Kaya nga confidential eh. Mahirap ho pangalanan basta confidential. Parang ganito lang yan eh. Kung ikaw ay magsasagawa at may hinahanap ka, kagaya din sinabi ni former Ombudsman Martires, kung ikaw ay magpapa-imbestiga, hindi mo na kailangan sabihin yung mga pangalan, kung saan ka nagpunta, kung ano yung binili mo. Wala na hong resibo yan. Basta magbibigay ka na lang ng pera. Oo. O sige, hanapin mo si ganito, hanapin mo si ganito. Ganon ho yan. Ito namang mga, kakatawa kayo. Tuloy mo. Para magkaalaman na. Tuloy mo. We agreed that the offer of stipulation of facts will just be submitted in writing, no? At lahat po ng comments, counter stipulations to the proposed stipulation of facts were already submitted as well to the impeachment court. We also inquired kung gaano ba katagal ang magiging proceedings during the trial. They pronounced that it will start at 2 o'clock in the afternoon. So I asked kung ilang oras ba ang ide-dedicate dito sa impeachment trial because that is very material for us to determine kung ilan talaga ang trial dates na kakailanganin namin. Kung mahaba ang igugol na oras sa impeachment trial, we may be able to present 2 witnesses per trial date. Otherwise, kung maigsi, baka isang witness lang per trial date, no? But again, that concern is likewise submitted to the impeachment court. And then we put on record our observation about the common exhibits that in spite of the willingness of the prosecution, that we share the marking in the same exhibit because after all, it is exactly the same. That's why we call it common exhibit. Ayan na. Natapos na. Hindi na, kailan ba yun? Kahapon. Minadali. Nababatikos eh. Baka humingi na extend eh. At saka nabuking sila eh. Di ba? Nabuking sila ng isang defense team ni BP Sara, yung isang abogado doon, na hindi naman pala nakikipag-cooperate. At gusto lang, pa-interview dito, pa-interview doon. Wala naman palang nagtatrabaho dito sa mga prosecutor team. Ang pinapatrabaho, yung private prosecutor. Bukayo. Nabukayo sila. Pero anyway, ganito mangyayari niyan. Ang sabi ni Aling Ledesma, ang kanyang panaginip, yan ay formality na mangyayari yan. Meron talagang pre-trial, may trial na mangyayari. Pero yung ano doon, yung pangahawakan nila doon, at least nakapag-trial tayo. Pero sa botohan, doon na ho magkakaalaman. Hanggang ngayon, tingnan nyo, meron pa bang sumasama doon sa bulok na 13? Meron pa ba silang makukuha na 16? Meron nag-comment dito, Kuya Goods, paulit-ulit ka sa 16. Hindi mo kasi naiintindihan eh. Sabi niya, nakakasuya na yung 16 mo. Alam na namin yan. Oo, alam mo na nga. Alam mo ba kung sino nilipat? Hindi mo alam, di ba? Kasi wala hong kukuha at walang makakuha ng 16. Yun ang gusto kong ipaalam sa'yo. At kung ikaw ay naiinis pa sa 16 na 16 at walang makukuha ng 16, hindi ka maka-Duterte. Oo, doon ka sa kabilang linya. Huwag ka dito sa akin. Gusto ko ilaban dito na walang makakuha ng 16 na boto diyan sa Senado. Kulit-kulit mo eh. Comment ka pa na paulit-ulit ka sa 16, alam mo wala daw bago. Ano ba ang bago? Gusto mo ikaw maging senator judge, yun ang bago. Hindi ano lang yun. Bisa nakakaano lang. Pero kung umabot ka sa ating video na ito, ako ho ay maglalambing. Paki-like, share nyo yung video natin hanggang sa muli. Ay, nako. Hanggang sa muli, hindi ko pa pala na si Mang Banat. Ito si Mang Banat, paki-like and share nyo ha. Paki-like and share nyo.
paki-subscribe. Oo, ito si Mang Banat to. Suportahan natin ha. Oh, ayan oh. Oh, Mang Banat. Oh. 'Di ba? Tulungan natin ha. Malapit na maabot yung kanyang target. Oh. Magaling din kasi, tingnan niyo. Ang gobyerno ni Bangag, lahat gagawin para sirain ang imahe ng mga Duterte. Totoo. Tapos, itong administrasyon ni Bangag, pinapabango ang pangalan ni Leni Robredo. Kita nyo, di ba? Magaling bumanot. Kaya subscribe nyo ha. At syempre, dito tayo sa shoutout segment natin. Hindi tayo magtatapos hanggat hindi ko kayo na shoutout. Pero, oo, minsan natatabunan. Kaya sabi ko nga sa inyo, kung kaya nyo makapag-comment ng 5, 10, mag-comment na ho kayo. Kasi natatabunan ho talaga. Shoutout kay J. Morales ng San Mateo Rizal. At Rachel Carandang. Shoutout ha. Lolito Ponton, shoutout po sa inyo. Yun Japanese character, Cheesy, Icy Heart, anak ko daw. Jose Leonardo Makabasag, shoutout po sa inyo. Elaine Alcain, shoutout po. Ma'am Damanusa, shoutout po. Ma'am Janelle Ling, shoutout po sa inyo. Randy Crispino, si Ma'am Nanette Labiton, shoutout po Mama Malu, the Survivors Mix Gloves ng Hong Kong, shoutout po Geraldine Catalan, shoutout po. Anselmo Maghopus, shoutout po sa inyo. Miriam Porto, shoutout po. Jimmy Yins, shoutout po sa inyo. Rodski, shoutout po. Egoy Santiago, shoutout po. DDS Lover, shoutout po. Nora Banunudan, shoutout po sa inyo. JR Aldafran, shoutout po sa inyo. Romilda Marillo, shoutout po sa inyo. Sweet Marie, Sweetie Marie, shoutout po sa inyo. Ansito Gamal, shoutout po. Feli Gabuyo, shoutout po sa inyo. Joseph Estrada Rosit, shoutout po. Carlito Aguilar, Kerry ako, shoutout po sa inyo. Krenz, shoutout po sa inyo Teofilo, shoutout po Walter Ed Nyonon, shoutout po sa inyo. Jeb Albania, shoutout po sa inyo. Glenn Kosim, shoutout po Anon, shoutout po. Premadia, shoutout po. Froggy Cloud, shoutout po sa inyo. Jones Pongtorio, shoutout po. Charming, ayan si Ma'am Charming, lagi ito nakantabay sa atin shoutout po. Jimmy O, shoutout po. Ismael Alif, shoutout po sa inyo. Juvita Maki, Danette Telusan, shoutout po sa inyo. Rogelio Ningo, shoutout po sa inyo Leia Rial, yan si Ma'am Leia, lagi siya nakantabay sa atin Chona Carcallas, shoutout po sa inyo. Arnel Golosino, shoutout po. Richard Teves Delfin, shoutout po sa inyo. Sino pa ba? Carlito Aguilar, ayan. Aranas Alfredo, shoutout po. Susan Lacha, shoutout po sa inyo. Teddy Domingo, ayan, kung umabot ka sa ating shoutout na yung mga pangalan na banggit. At kung hindi pa, ayan, sabi ko nga siya, damihan niyo yung pag-comment. Hanggang sa muli ho, laging siya, bye-bye.